Magandang araw. Ito po ang ating official ride, ang Yamaha Fasio 125 kulay cyan. So dahil po yun ang kulay niya at ang ipinangalan po natin sa kanya ay Goku. Ang pinakakilalang Super Saiyan, si Goku. So, yan po ang pangalan ng ating official ride, Fasio 125. So, ito po, may mga konti na kaming dinagdag dito na accessories. Unang-una, so, syempre, kailangan natin ng action camera holder at saka ang cellphone holder. And then dahil po dito sa lugar namin maraming pusa na nagkalat, so nilagyan na po namin ng seat cover protection para po pagka pumarada sa labas, hindi po basta-basta makakalmot, masisira. Sayang naman, masisira kagad. Ang sumunod po na dinagdag namin ay ang top box. So, ang top box po na ito ay kasya ang dalawang full size helmet. So, SEC siya, Kryptonite. Maganda rin dito, meron siyang battle holder. So, maski malaki yung battle ninyo na gusto ilagay, kasya rito. Yan. So, plastic po siya. At isa pang maganda rito, hindi siya maingay. Yan, pagka inalog-alog nyo po. Hindi siya maingay. Hindi katulad ng ibang modelo. At syempre, para kay OBR, kailangan maayos at malambot na sandalan sa likod. Yan, so, kinabit na rin namin yung mga stickers. So, protection. Lalo na sa gabi. At ang isa pa naming mga dinagdag dito ay yung mudguard protection. So dito po, ito po siya, mudguard protection. So itong part na to, nagkaroon ng problema dati. Merong rubber to nakasama yung tornilyo, protection niya yun para hindi magasgas. Pero lumuluwag Kaya tinanggal ko na lang yon. Dinerecho ko na to. Walang rubber yan sa loob na nakalagay na. Ayun, humigpit naman. Naging maayos naman siya. Hindi na lumuluwag, hindi na nalalaglag. Itong protection na to, mudguard protection, hindi naman sumasayad sa gulong. Pero, sumasayad yung shock sa kabila. So bago tayo lumipat sa kabila, bakit ito yung una natin nilagyan? Dahil ito pong mudguard na kasama, yan, napakalambot na parang harang lang na rubber. Pagka tumalsik na, lalo na sa lugar natin, maulan, maputik, yan, pasensya nyo na yung mga alaga naming aso. Medyo maingay. So yan yung inuna namin para hindi naman ganong kadumi. So ito po yung shock. Pinabawasan namin to, pinatabasan, yun lang, madilim. Sige, so try natin ilawan ha. So yan, so kita nyo na po ba? Yan, so kinat natin yan para magkaroon ng magandang play yung shock natin. Kasi medyo kumikiskis, hindi naman palagi pero medyo. Kaya mas minabuti na namin na ikat na siya. Siyempre, nilagyan na rin namin ang mudguard dito sa unahan. Pwede namang wala, okay naman dahil meron ka namang cover dito na shield. Pero para magbalanse lang, maging maayos lang. And then, itong rubber na to, sa gulay board na tinatawag natin, para hindi gano'ng siksikan ng putik. Okay, so ito po yung ating
susi. Nilagyan po natin ng tali para i-hook dito. Yan, nakaganyan siya. Kasi may mga nakikita tayong napanood tayo na sa YouTube na merong masira ulo sa kalsada. Pinapatay yung makina habang maandar tayo and then kinukuha nila yung susi. So ito, hindi nila ito makukuha agad-agad dahil nakatali. So mapatay man nila yung makina, huminto, nasa akin pa rin yung susi at pwede ko ibalik. At mapapa-under ko ulit yung sasakyan ko. So hindi nila makukuha yung susi natin. And then compartment. Okay, so buksan natin to. So dito, ang isang sakit ni Pasio ay syempre yun nga, yung matunog, maingay yung itong stopper na to, itong rubber. So nilagyan natin ng rubber din dito para dun tumama and then basahan. At ang pinaka-intriga sa lahat, walang iba kundi ang Y-Connect. So wala na po yung Y-Connect, tinanggal ko na. Ako lang nagtanggal dahil nangyari po sa akin, experience ko, 2 linggo na hindi namin nagamit itong si Goku dahil nag-uulan ng panahon na yon. Nung inon ko, alis na kami nun, walang ilaw, wala lahat, as in patay. Walang busina, wala. So, yun ang una kong tiningnan, yung Y-Connect. Nakakabit pa yung Y-Connect nun. Pag kuha ko, mainit yung Y-Connect. So, ibig sabihin, kumukonsumo ng kuryente yon, maski hindi nakasaksak ang susi. Maski hindi naka-on ang susi. So, para hindi na uli mangyari yon, tinanggal ko na yung Y-Connect, pina-charge ko yung baterya, and then, yan, okay na siya ulit. Hindi naman naglagay ng check engine dito. Oh, ito nga palang dashboard ko. Naka-dark na screen protection para sa bilad man sa araw, long ride. Wala naman ako nabalitaan na nasira yung mga LCD ng Fasio, pero nilagyan ko na rin. Sa ngayon, di nyo siguro nakikita sa camera, yan, ang battery niya ay 12.5. At ang ating odo ay umabot na ng 2,159 kilometers. Ang first change oil nito ay 500 kilometers. So sumatotal, around 1,500 plus yung nagagamit pa lang noong pinanlit na Yamalube Blue Core na langis. So fully synthetic yon. Yung iba sinasabi mag-change oil every 2,000, yung iba sinasabi every 1,500, pero as per manual ng Fasio natin, nakalagay doon ang change oil ay every 4,000. So maraming usapin, maraming debate tungkol sa change oil. Pero sa akin, tingnan ko muna. Maganda pa rin yung langis kasi hindi namin ito gaano nagagamit. Tsaka sumatotal nga, yun, nasa 1.5 pa lang ang nakukonsumo nito. Bumili na rin kami ng adapter kasi 12 volts ang nandoon. So para makapag-charge sa cellphone, so 12 volts to 5 volts na adapter. Okay naman siya, nakakapag-charge naman na maayos, lalo na noong nag-brown out dito sa lugar namin. Ang tagal, more than 1 day yon. So, almost 2 days na walang kuryente. Kaya, ito ang ginamit namin pang-charge noon. Ang kailangan namin dito, update o upgrade ay yung MDL. Wala pa po tayong MDL dito. Yan, busina po yan, nakikita ninyo dyan. Wala pang MDL. At ang sakit ng Fasio, itong front fork at yung shock sa likod ay matagtag po. Ganon din po itong unit namin, matagtag siya. Medyo lumambot ng konti nung katagalan,
Ikukumpara nung unang nakuha namin, kumpara sa ngayon, so medyo gumanda-ganda yung play niya. Pero ikukumpara mo sa mga kapresyo nito na unit. So, yan, lalo na sa Honda Click, yan, marami naka Honda Click. Mas maganda yung shock, yung suspension ng mga yon ng brand new kumpara dito. So, ito, kumbaga, pagkabili mo, kailangan paayos mo kagad. Parang ganun ang dating. Dahil talagang ramdam mo. Aminin man natin o hindi, yun po yung sakit nitong fashion na to. Naghanap pa ako kung saan ako magpapakabit ng MDL, kung saan ako magpapa-tuning ng ating suspension. So baka meron kayong mga alam na shop, pwede kong i-consider, pwede kong puntahan, pwede kong i-messenger or i-chat, paki-comment lang po sa baba. Siyempre, ang una natin na tiningnan ay si Fascio Manila. So, meron na siyang quotation sa akin, pero baka sakali meron pa kayo ibang alam na shop na pwedeng magbigay din ng ganong service. Hanggat maaari, magkasama na, isang shop lang pupuntahan ko, palit ng MDL, hindi palit, magkakabit ng MDL, fine-tuning ng shock. Pero kung fine-tuning lang, okay lang din naman yun. Kung maganda naman, quality naman yung gawa nila, and then sa presyo magkakasundo, so we will consider that. So paki-chat na lang po, paki-message na lang po sa baba, sa comment section natin. So sa ngayon po, yan ang ating official ride. Siya po si Goku, at ang lagi natin makakasama dito sa ating channel na may pangalang Love Rides. So, ingat po sa lahat. Bye-bye. See you next time.